Good morning, everyone! Another day, another client house journey tayo for today. Unit punch listing na and turnover na ng bahay ng OFW kong clients na kumuha sa atin ng bahay last September 2020 pa. So, ayan, pupunta tayo dito sa isa nating housing project, which is dito siya kumuha sa Grandview Heights, Tanawan City, Batangas. So, ang ganda ng location ni Grandview Heights. Dito lang ito pagka-exit sa Tanawan exit. Makikita nyo lang itong way na ito papunta sa bagsakan ng mga gulay. Ayan. So, ang mumura ng mga gulay dito kasi yung parang trading post nila. May isa pa tayo ditong alternative route kapag galing ka naman sa Tanawan exit at kapag minsan traffic doon sa may bagsakan ng mga gulay, ito yung other way na pwede mong daanan. Yung iba na mga working at may mga shuttle dito sa expressway ay dito na sila dumadaan kasi mas malapit nga naman. At syempre, kasya rin naman dito yung sasakyan, kaso one way nga lang. So ayan, andito na tayo sa site ni Grandview Heights. At pagpasok mo dito, meron tayong phase 1 and phase 2. So may entrance gate with guarded house. So itong part na ito is phase 1. Maliit lang siya, pero community build na. At going naman dito ay phase 2 na. Kwento ko lang kung bakit ang tagal na turnover ng bahay ng clients ko. It takes 6 years bago na turnover. Ang tagal, diba? Nung kumuha siya sa akin ng bahay bago mag-pandemic, 2 years to pay lang yung down payment niya. So, na-fully paid niya yung down payment year 2022. At year 2023 nga ay tinawagan na ako ni developer para mag-process ng housing loan niya through Pag-ibig. During time nga na nag-avail siya ay ako yung ginawa niyang SPA o representative. Since pandemic that time is wala naman siyang family na malapit na ma-appoint para magpirma ng mga documents niya. So ito na nga yung naging problem namin along the process na wala ng work din si client during that time. At syempre, one of the main requirements ni developer for housing loan is meron tayong proof of income. Good thing is napaka-generous ni developer at pinayagan tayo na i-hold muna temporarily yung process habang waiting tayo ng another new contract ni OFW clients. Kaso 1 year na nag-aantay is wala pa rin talagang contract. Dito na dumating yung time na pinadalahan ako ni developer ng cancellation letter. As a real estate salesperson is very frustrating din yon sa part ko that time. At syempre, hindi tayo papayag na mabaliwala lang yung mga hinulog ni clients at mawala yung units niya. Year 2025 na lumabas yung new contract ni client, kaya inayos ko agad yung mga requirements ng housing loan niya. Imagine, 960,000 lang yung price value ng bahay niya nung kumuha siya year 2020. At take note, 50 square meter with garage pa yan. Alam mo ba kung magkano ng price value nito sa panahon ngayon? Almost 2 million na inabot. Tignan mo, yung price different during pre-selling versus RFO. At hindi lang yan. Na-approve din sila sa program ng government na 4PH program or pambansang babahay para sa mga Pilipino. From 6,500 monthly nila is bumaba na lang ng 5,500 for 3 years. O diba, ang galing mag-plot twist ni Lord. At after 6 years, my ka-home finders are finally home. At ikaw, kailan gusto mong simulan ang house journey mo? Simulan na natin ngayon at sasamahan ka namin.